Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Well, sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa mga bagong kaganapan dito sa paghahanap kay Pastor Pedro. So marami naman sa atin ang nakapanood kanina po lamang. At nung mga nakakaraang araw din lamang po na muli pong naghain ng o ihahain muli ang search warrant, ang mandamiento de arresto para kay Pastor Quebuloy. Pero ngayon po ay dito na po isinerge sa compound ng Kingdom of Jesus Christ dyan sa Davao. So alam naman natin na medyo magulo ngayon doon at ang ilan o ang karamihan sa mga miyembro ng sekta ni Pastor Quebuloy ay hinaharang itong ginagawang paghahanap diyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. So, well, malaki ang paniniwala ng mga otoridad na nandun lamang si Pastor Quebuloy at di umano, sabi nila, meron daw underground na facility doon na kung saan doon nagtatago si Pastor Quebuloy. Pero, well, ewan ko lang po sa inyo mga amo, pero napapansin ko na parang medyo may konting mali na po dito sa mga pangyayari na to. Hindi po dun sa anggulo ng mga otoridad na kung saan ay kailangan ng warrant of arrest kay Pastor Quebuloy. Ang tinutukoy ko po ay well, parang siguro, hindi naman siguro nangyayari lang dito yan kahit sa ibang bansa na kapag ang sangkot ay isang pinuno ng isang relihiyon ay syempre pinangangalagaan siya ng kanyang mga miyembro. Pero dito po sa pangyayari na to ay well, nagkaroon ng sakitan at meron pa nga po sa kasawiang palad ay namatay. Hindi naman po dahil sa nasaktan o kung ano pa man, pero ayon sa balita ay nang dahil daw po ito sa pagod at puyat na naging resulta ng atake. So, nakakalungkot po isipin na nang dahil lamang po sa isang well, siguro napakasama ko naman tao kung sabihin kong lang na nang dahil lang sa isang tao, matatanggap ko po yun kung may magko-komento ng ganun sa akin. Pero ewan ko mga amo, pero hindi naman tayo relihiyosong tao. Pero sa tingin nyo ba kasukat ng isang buhay ang pagkukuble sa isang tao na hinahanap ng batas? Hindi ko sinasabi na guilty na po kagad si Pastor Quebuloy, pero hindi ho ba parang lumalabis na itong paano ko ba sasabihin ito? Paano ba sa tamang Tagalog? Pag-ibig, yun nila siguro, debosyon sa isang relihiyon, lalong-lalo na po sa isang pinuno ng relihiyon, ay handa mong ialay ang iyong buhay. Ayoko ring bigyang kulay na itong mga tao na to na humaharang, ginagawang kalasag ang kanilang katawan para maprotektahan ng kanilang pinuno ay kinakailangan masaktan. So, hindi ko makita ang punto ron. Dahil, well, siguro, apilan na rin po ito kay Pastor Quebuloy na matitiis mo ba na, ayan na nga, meron na pong nasawi ng dahil lamang po sa pagprotekta sa inyo. Mabibit-bit po ba ng inyong konsensya? Hindi ho ba? Kayo din pong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi niyo ho ba naiisip na
kung wala naman pong katotohanan yung ibinibintang sa inyong pinuno ay sa tingin nyo hindi naman niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Aminin man po natin at sa hindi, may pera naman po si Pastor Quebuloy. Patunay po dyan yung malaking compound na kanyang pag-aari. May mga aeroplano, may jet, may helicopter pa. At bukod pa po doon ay may mga matataas na politiko na sumusuporta po sa kanya. Bakit hindi na lamang po daanin sa mas mapayapang paraan na kumbaga, ipresenta mo yung sarili mo, ipresenta nyo na lamang po yung inyong pinuno. At sa tingin ko, may laban naman po siya kahit medyo may kabigatan po itong mga ibinibintang sa kanya. Sabihin na rin po natin na oo, politically motivated po yan. Pero sa una't sa una pa lamang po nung isinawsaw na ni Pastor Quebuloy ang kanyang sarili sa mundo ng politika sa pamamagitan po ng pagsuporta kay Pastor Quebuloy ay magiging subject na rin siya ng pagtuligsa. Ito na nga sinasabing political motivated o politically motivated na mga bagay para makulong si Pastor Quebuloy ay ginusto po niya. Alam nyo, di ba, meron nga po tayong batas na separation of power between the state and the religion. So, hindi na po na-practice yun. Hindi ko naman sinasabi na hindi sila pwedeng makialam sa politika dahil kahit sino naman pwedeng makialam sa politika. Pero kapag kaganyan po na may mga taong nasasaktan na, bakit hindi na lamang lumantad si Pastor Quebuloy? Natatakot ba siya? Hindi ho ba? Dati kaya tapang-tapang niya, sinasabi niya, kaya niya harapin. O ngayong sinisilbihan na siya ng mandamiento de arresto, bakit nagtatago po siya? Hindi ba sabi niya, anak siya ng Diyos? O siya yung, ewan ko, may mga pira-pirasong video ko na napapanood na parang yun ang kanyang pinatutungkulan. Pero bakit ngayon parang nagtatago po siya sa likod ng kanyang mga miyembro? At willing na willing po siyang isakripisyo ang kanyang mga miyembro. Maligtas lamang po siya. So doon pa lang parang kung malaki ang paniniwala ni Pastor Quebuloy na ito ay politically motivated, mas mainam na siya ay lumantad. Dahil alam na alam ng kanyang mga kalaban sa politika na kapag mentras nagtatago siya, mas nabibigyan ng bigat yung mga tao na nag-aakusa sa kanya. Pero kung lalantad siya, ipipresenta niya ang kanyang sarili, sigurado naman makapagpapiyansa naman po siguro siya. At kung hindi man, hindi naman siguro siya ura-uradang ihahalo. Ika nga sa mga preso diyan sa New Bilibid Prison. Hindi ho ba? Dahil siya ay VIP, isang pinuno ng relihiyon dito sa ating bansa. Suportado ng mga matataas na politiko ng ating bansa. At isa na nga po diyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon si Vice President Sara Duterte. So hindi siya dapat mangamba. Ang dapat siguro niya pinagtutuunan ng pansin, wag may masaktan sa kanyang mga miyembro nang dahil lamang po sa itinatago siya. Ayan, opinion ko lamang po. Hindi ko sinasabi kahit nung unang video ko na tinalakay ko si Pastor Quebuloy, hindi ko sinasabi na siya ay guilty. Sino ba naman tayo para i-determine na siya ay guilty? Hindi naman tayo nahandon. Wala tayong kinalaman doon. Nagkukomento lamang po tayo. Pero isa ang sigurado sa kanya,
May pera siya, may impluwensya siya, at may mga taga-suporta siya. Mga elementong kailangan mo para malabanan mo itong mga taong di umano ay nag-aakusa sa'yo ng mali, at doon sa mga politiko na ginagamit ka para siguro maabot yung iba pang mga politiko, yung mga tinatawag na politically motivated. So kapag ka ipinresenta mo yung sarili mo sa kanila, medyo maiipit sila. Alam nyo naman ng mga pagdinig, lalong-lalo na kapag ka ini-ere, talagang kapag kalaban mo, hihiyain ka talaga ng todo-todo. Pero ganun talaga, kapares yung sinabi ko. Alam na alam ni Pastor Quebulo yan nung una niyang isinawsaw ang kanyang sarili sa mundo ng politika na mangyayari yan. Kaya hanggat may mga taong nasasaktan, nakakaawa po mga amo. Kung makapapanood nyo lamang po yung mga taong nasasaktan. May babae, may lalaki. At, well, siguro, dun sa mga miyembro, dun sa mga taong nandyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, tingnan nyo rin kung kayo rin ba ay nagagamit ng kung sino dyan. Ayoko naman sabihin nagpapabayad kayo dahil kahit siguro bayaran ako, kung masasaktan naman ako doon, baliwala ko yun siguro. Di ho ba? Hindi ko papansinin yung bayan. Pero sa tingin ko, debosyon ito. Matinding pagmamahal kay Pastor Quebuloy. Pero pakaisipin naman po natin na para bang ginagamit din tayo, hindi ho ba? Kung kayo, inaakusuhan nyo yung mga tao sa kabilang panig na ginagamit sila, na politically motivated dito, pwede rin nilang sabihin sa inyo na ginagamit din kayo ng inyong pastor para lang makaiwas sa batas. Ang alam ko po dyan sa mga ganyan, hindi nakakaligtas sa batas yan. Haharap at haharap ka, one way or the other. Mas mahirap maging pugante, lalong-lalo na sa katayuan ng isang pinuno ng relihiyon. Kumbaga, maawa po kayo sa sarili ninyo. At marami din po sa amin dito ang naaawa sa inyo dahil hindi naman dapat kayo masaktan. Pwede naman yung ipahayag yung inyong mga saloobin. Pero wag nyo rin naman po sanang haharangin yung mga otoridad na ginagampanan lamang po ang kanilang tungkulin at sumusunod lamang po sa mga taong mas nakatataas sa kanila. Siguro mas maganda, bigayan na lamang. Kung talagang wala dyan si Pastor Quebuloy, buksan nyo. Ipasiyasat nyo lahat. Hindi ho ba? Kasi the more na may mga taong nasasaktan, mas lumalaki yung paniniwala ng nakararami na sadya talagang may katotohanan ang mga ibinibintang kay Pastor Quebuloy dahil siyempre ayaw niya humarap sa korte para magkaroon siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili, pabulaanan lahat yan. Kahit sabihin pa natin na politically motivated yan, alam niyo kapag ka ang tao lumalaban ng diretsyo, nahihirapan ng mga taong may mga masamang balak sa kanila dahil lumalaban sila ng diretsyo. At kung may malasakit naman po ang inyong pinuno sa inyo, ilalantad niya na ang kanyang sarili. Para bang ganito lang ho yan eh. Kung matatandaan ninyo yung unang EDSA kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., may mga still video ko napapanood sa kanya na para bang inirekomenda na ni General Ver na nagkakagulo na sa Maynila, kinakailangan ng gamitan ng puwersa para ma-disperse itong mga nagwiwelga. Pero sinabi ni former President Ferdinand Marcos Sr., huwag kayong gagamit ng dahas. Hindi pwede yan. Hindi ko pinapayagan yan. I-disperse nyo sila ng mapayapa, ng walang nasasaktan. Huwag kayong gagamit ng dahas o ng baril, kahit ano.
At nung ginusto ng tao na nakararaming tao noon na patalsikin siya sa Malacanang, mas pinili niyang umalis ng kusa sa Malacanang kaysa may mga taong masaktan. Yon, doon hahangaan ko si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tatak ng isang pinuno yon. Hindi niya kayang makita na ang kanyang mga kababayan, na ang mga tao na kanyang pinaglilingkuran ay masaktan. Ang isa pa pong halimbawa, si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, hindi ba na-impeach din siya? O may mga tao siyang mga taga-suporta niya na nakabarikada sa kung saan man, sa bahay niya o sa Malacanang. Pero mas pinili niya na lisanin ng Malacanang para lang walang masaktan. Yan ang mga tatak ng isang pinuno, ika nga. At mas binigyan nila ng halaga ang opinyon ng tao at ang kaligtasan ng tao kesa sa sarili nilang kaligtasan, sa kanilang sariling kahihiyan. Tinanggap nila yon. Bakit hindi kayang gawin ni Pastor Quebuloy yon? Dapat tanungin nyo rin ho sa inyong mga sarili yan. Kung siya ay totoong pinuno o kung siya ay totoong sabi nga nila, sugo ng Diyos, kaya mong tiisin yung mga ganung bagay na yun. Kahihiyan, ang makulong, ang masaktan, maprotektahan mo lamang ang iyong mga miyembro, ang iyong mga kababayan. Pero kabaliktaran po yata yung aking nakikita. Ginagamit niyang pananggalang ang kanyang mga miyembro. Sabihin na natin nagkukusa kung may respeto, kung may malasakit ang inyong pastor sa inyo, hindi niya hahayaang mangyari yan. Kaya mas lumalamang talaga yung parang guilty siya sa pananaw naming mga kababayan. So, hanggang sa mga oras na to, wala pa tayong balita kung nahuli na ba si Pastor Quebuloy, na iserve na yung warrant of arrest. Malalaman po natin yan. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to. At syempre, kapag may bagong mga development, kukomentuhan po natin yan. So, with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Medyo umuulan. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.